Binati ng mga tagapagsalita ang lahat ng mga tao na nagpunta sa Capital University Stadium para manood sa unang araw ng labanan ng Second National Martial Arts Championship. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na alam na raw ngayon ng bawat kupunan kung sino-sino ang makakalaban nila sa first round ng kompetisyon. Sinabi naman ng babaeng tagapagsalita na malapit na raw nilang masaksihan ang unang laban sa pagitan ng Jiuzhou Military School at Tiannan University. Nag-uusap ngayon ang mga maglalaban na kupunan para pagplanuhan ang pagkakasunod-sunod ng mga estudyante na kanilang ipanglalaban. Tinanong ni Liu Dali ang ating bida kung sino raw sa palagay nito ang mananalo sa dalawang maglalaban na kupunan. Pinaliwanag ni Fang Ping na mayroon daw isang Advanced Rank 4 ang Jiuzhou Military School, dalawang Intermediate Rank 4, at dalawang Elementary Rank 4. Samantalang ang Tiannan University naman daw ay mayroong isang Intermediate Rank 4, isang Elementary Rank 4 at tatlong Peak Rank 3. Higit na mas malakas nga raw ang Jiuzhou Military School kaya halos tiyak na ang pagkatalo ng Tiannan University. Ang kailangan daw nilang bigyan ng atensyon ay kung ano ang gagawin ng mga itong plano. Kapag daw unang pinalaban ng Tiannan University ang team leader na si Zuan Jie at kapag ipinanghuli naman daw ng Jiuzhou Military School ang team leader na si Shen Hongwei, ay hindi bababa sa tatlo ang maaaring matalo sa panig ng Jiuzhou. Tinanong ni Liu Dali kung may sapat ba raw na lakas si Zuan Jie para makatalo ng dalawang Intermediate Rank 4. Tumugon si Fang Ping ng maraming araw malalaking problema ang kinaharap ng mga taga-Tiannan, at sa kabila raw noon ay napamunuan pa rin ni Zuan Jie ang Tiannan University Martial Arts Society. Sa mga napanood niyang araw na laban nito ay masasabi niya na agresibo at mahusay ito. Napaghusay nga raw nito ang mga taglay nitong teknik sa pamamagitan ng pakikipaglaban at mayroon din itong mataas na moral kaya hindi ito basta-basta makakayang talunin ng mga kasabayan nito ng rank. Tinanong ni Liu Dali ang ating bida kung ibig sabihin ba raw noon ay may tsansa ng manalo ang Tiannan University. Sumagot si Fang Ping nang may tsansa nga raw ang mga ito pero napakaliit lang. Mangyayari nga lang daw ito kapag pangatlong lumaban si Shen Hongwei. Ipagpalagay nga raw nila na matatalo nga ni Zuan Jie ang dalawang unang miyembro ng Jiuzhou Military School. Maaari nga raw itong gumawa ng isang sacrificial play para maisama nito sa kanyang pagbagsak si Shen Hongwei, at sa ganoong paraan nga lang daw mananalo ang Tiannan University. Ipinakita sa isang malaking screen na parehas na unang lalaban ang mga presidente at team leader ng magkabilang kupunan. Sinabi ni Fang Ping na hindi na raw matutupad ang senaryo na pinapangarap ng Tiannan University sa sandaling matalo si Zuan Jie. Tinanong ni Liu Dali ang ating bida kung sino raw sa palagay nito ang mananalo sa pagitan ni Zuan Jie at Shen Hongwei. Tumugon si Fang Ping nang magagawa nga raw manalo ni Shen Hongwei laban kay Zuan Jie pero hindi na nga raw ito makakapagpatuloy pa sa paglaban. Kakailanganin na nga raw nitong ipaubaya sa mga kasama nito ang mga susunod na laban. Nagtanong si Liu Dali kung paano naman daw kapag ang ating bida ang napalaban kina Shen Hongwei at Zuan Jie. Pinaliwanag ni Fang Ping na ang lahat daw ng mga Rank 4 martial artist na kalahok ngayon ay nahahati sa 5 baitang. Sina Yao Chengjun at Li Hansong nga raw ang nasa Tier 1 at sina Chen Wenlong at Qin Fengqing naman daw ang mga pasok sa Tier 2. Nasa Tier 3 raw ang mga Ordinary Peak Rank 4, nasa Tier 4 ang mga Advanced Rank 4 at nasa Tier 5 naman ang mga Intermediate Rank 4. Ang dalawang araw na maglalaban ngayon ay pasok lang sa Tier 4 at napakalayo ng lakas ng mga ito kung ikukumpara kina Yao Chengjun at Li Hansong. Tinanong ni Liu Dali kung ibig sabihin ba raw noon ay nasa Tier 3 ang ating bida. Tumugon si Fang Ping nang wala raw siya sa mga baitang na kanyang nabanggit dahil higit na mas malakas daw siya sa lahat, at hindi raw siya ng mga ito matatalo. Nagtanong si Liu Dali kung ang ibig sabihin ba raw ng ating bida ay hindi nito ikinukonsidera bilang totoong kalaban ang lahat ng mga kasali sa kompetisyon. Sumagot si Fang Ping nang wala nga raw laban sa kanya maging si Yao Chengjun, magkakaroon lang daw ang mga ito ng tsansa na makapalag sa kanya kapag nag-breakthrough ang mga ito sa Rank 5. Sinabi rin ni Fang Ping na kung siya raw ang makakalaban ni Shen Hongwei at Zuan Jie ay duda siya na makakaya ng mga itong tumanggap ng isang pag-atake na magmumula sa kanya. Nagtanong ang isang lalaki na nanunood sa live broadcast kung saan ba raw kumukuha ng mataas na kumpiyansa ang mayabang na si Fang Ping gayong hindi naman daw ito pasok sa top 100 ng Rank 4 leaderboard.
Sinabi rin ng isang lalaki na sa pagkakalarawan daw ng ating bida ay mukhang malaki raw ang pagitan ng lakas ng lahat ng mga pick rank 4. Naguguluhan naman ang isang lalaki sa kanyang mga narinig, hindi niya nga raw maintindihan ang mga sinabi ng ating bida. Nasa loob na ngayon ng entablado ang dalawang rank 4 student na maglalaban. Bago mag-umpisa ay nagpakita muna ang mga ito ng pagrespeto sa bawat isa. Matapos noon ay pumito na ang referee at sinimulan na ang laban. Agad na sumugod ang dalawa noong marinig nila ang hudyat. Nagsagawa ang mga ito ng mabibilis na pag-atake na mahirap masundan ng mata. Pagkalipas lang ng ilang segundo ay bigla na lang napaatras si Shen Hangwei, gayon din si Zuan Jie na nahubaran na ng pang-itaas na damit. Nagulat si Liu Dali dahil nagsimula na raw pala ang laban, hindi niya man lang daw nakita kung ano ang mga nangyari. Sinabi ni Fang Ping na sa labo raw ng mata ni Liu Dali ay hindi ito makakarating ng malayo sa martial arts. Pinaliwanag ng ating bida na sinanay raw ng dalawang naglalaban ang kani-kanilang mga body forging techniques. Pinakawalan nga raw ngayon ni Zuan Jie ang 7 slashes nito na siyang nakapinsala sa kanang braso ni Shen Hangwei. Nakaganti rin daw si Shen Hangwei noong maipatama nito ang kanyang sibat na nagdulot ng pinsala sa internal organs ni Zuan Jie. Umpisa pa nga lang daw ng laban ay naging agresibo na ang mga ito at nagpalitan ng mga mabibilis na pag-atake. Ginagawa raw ito ni Shen Hangwei dahil makakaya niya itong gawin, samantalang wala raw pagpipilian si Zuan Jie kundi makipagsabayan sa ganoong estilo at ganoong bilis. Sinabi ni Fang Ping na mas matindi pa nga raw pala sa inaasahan niya ang paglalaban ng mga ito. Kanina nga lang daw ay nagpapalitan pa ang mga ito ng mga normal na atake, pero ngayon daw ay gagamitin na ng mga ito ang mga malalakas ng mga itong pag-atake. Pinakawalan ni Zuan Jie ang kanyang teknik na Fiery Slash, samantalang pinakawalan naman ni Shen Hangwei ang kanyang teknik na Indomitable Spear. Sa lakas ng mga pag-atake ng mga ito ay nawasak at nagkaroon ng pinsala ang entablado na kanilang pinaglalabanan. Agad na kumilos ang isang Capital University Grandmaster para pigilan ang mga matutulis na bagay na nagmula sa loob ng entablado. Itinuro ni Fang Ping ang direksyon kung nasaan ang kumilos na Capital University Grandmaster. Sinabi niya na makialam na raw ang isang Grandmaster para pigilan ang mga lumipad na shrapnel na muntik nang tumama sa mga nanunood. Sinabi niya rin na hindi nga raw siya makapaniwala na gawa lang sa mga normal na aloy ang entablado na paglalabanan ngayon ng mga malalakas na martial artist. Napakakuripot nga raw pala ng Capital University dahil ayaw man lang ng mga itong gumamit ng mga C-grade alloy bilang materyales sa ginagamit na entablado. Hindi man lang daw ng mga ito isinaalang-alang ang kaligtasan ng mga ordinaryong tao na nanunood ngayon sa loob ng stadium. Ibinulong ni Advisor Fu sa principal ng Capital University na gumamit lang daw sila ng E-grade alloy sa kanilang entablado. Ipinag-utos ng principal na paltan daw agad ng mga ito ng C-grade alloy ang kanilang entablado kapag natapos na ang laban. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na kahit hindi raw maikukumpara sa lakas ni Shen Hangwei ang taglay na lakas ni Zuan Jie ay nakapagpalabas pa rin daw ito ng isang explosive attack Fiery Slash na aabot sa 300 cal of vitality. Sumang-ayon ang babaeng tagapagsalita sa sinabi ng kanyang kasama, dinagdag pa niya na ang isang araw advanced technique na nagkakahalaga ng 300 cal of vitality ay katumbas ng lakas ng isang 1000 cal intermediate technique. Mas lalo pang namangha ang mga tagapagsalita noong makita ng mga ito na gagamitin na ngayon ni Zuan Jie at Shen Hangwei ang kani-kanilang mga ultimate move. Nagkaroon ng malakas na tunog ng pagsabog noong magtama ang mga pag-atake ng dalawang estudyante. Muli na namang nagliparan sa direksyon ng mga nanunood ang mga nabasag na alloy na agad din namang napigilan ng isang Grandmaster ng Capital University. Noong mawala ang mga makakapal na usok at alikabok ay doon na nila nalaman kung ano ang kinahantungan ng laban. Nakita nila na nakaluhod na ngayon si Zuan Jie sa kinatatayuan nitong pwesto, at nananatili namang nakatayo ang military student na si Shen Hangwei. Idineklara na ng mga tagapagsalita na si Shen Hangwei daw ng Jiuzhou Military School ang nanalo sa natapos na laban. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na nakakamangha daw ang napanood nilang laban at parehas na malakas ang team leader ng magkabilang kupunan. Napaakyat nga raw ni Zuan Jie ang Fiery Slash nito sa ika-4 na level at naglalaman ng mahigit sa 600 vitality ang bawat pag-atake nito, nakakapanghinayang nga raw dahil hindi pa rin yun naging sapat para magawa nitong manalo.
Binanggit naman ng babaeng tagapagsalita na malaki rin daw ang pinsala na tinamo ni Shen Hangwei mula sa mga pag-atake ni Zhuan Jie. Kapag pinilit pa nga raw nitong magpatuloy sa pakikipaglaban ay baka mas lalo pang lumala ang mga pinsala nito. Gusto nga raw niyang malaman kung magpapatuloy pa ba ito o magpapasya na itong huminto. Nagkaroon din agad ng sagot ang kanilang katanungan noong iparating ng nakatalagang referee na lalabas na raw ngayon ng entablado si Shen Hangwei para gamutin ang mga tinamo nitong pinsala. Sinabi ni Fang Ping na sa tingin niya raw ay wala nang saysay na panoorin pa niya ang mga susunod na laban dahil halos garantisado na raw ang pagkapanalo ng Jiuzhou Military School. Hindi na rin daw masama kahit natalo si Zhuan Jie dahil nakapag-iwan naman ito ng malaking pinsala kay Shen Hangwei kaya hindi na nito kinaya na magpatuloy. Humanga si Liu Dali sa husay ng ating bida sa pagkilatis ng isang martial artist. Sa isang tingin nga lang daw nito ay natukoy agad nito na halos magkasing lakas sina Zhuan Jie at Shen Hangwei. Kahit nga raw ang ibang mga grandmaster ay hindi kayang magbigay ng ganoong kaeksaktong prediksyon. Tinanong ni Liu Dali ang ating bida kung ano raw sa palagay nito ang kahihinatnan ng mga susunod na laban. Naisip ni Fang Ping na mukhang balak pa raw ata siyang ipahamak ni Liu Dali sa mga grandmaster na nanonood ngayon nang dahil sa mga binanggit nito. Sinabi ni Fang Ping na malamang nga raw ay sumuko na rin sa mga susunod na laban ang Tiannan University. Tinanong ni Liu Dali kung bakit naman daw ito gagawin ng team ng Tiannan. Pinaliwanag ni Fang Ping na ito raw ay nang dahil sa ayaw na ng mga itong magtamo pa ng dagdag na pinsala. Ngayon nga raw na wala na ang mga itong tsansang manalo, ang prioridad na lang daw ng mga ito ay ang paghandaan ng mga laban na mangyayari sa losers bracket. Maraming nga raw ngayong martial artist ang magpepreserba ng kani-kanilang lakas sa unang round ng kompetisyon. Halimbawa na nga lang daw ang pakikipaglaban nila sa hapon sa mga taga Zishan University. Malamang nga raw ay maaga rin agad ang mga itong sumuko upang hindi nila ang mga ito mabugbog ng sobra. Binanggit din ni Fang Ping na katamtaman lang naman daw ang lakas ng Zishan University, hindi rin daw ang mga ito aangat maging sa losers bracket kaya hindi na rin daw mahalaga kahit ano pa man ang gawin ng mga ito. Ngayon pa nga lang daw ay maaari na agad ng mga itong kalimutan ang pag-asa na makapasok sa top 10. May bigla na lang gumamit ng malakas na mental strength sa direksyon kung nasaan ang ating bida. Sa lakas ng mental strength na ito ay agad na napaluhod si Liu Dali sa kanyang kinatatayuan. Tuluyan ang napadapa si Liu Dali pero si Fang Ping naman ay nananatili pa ring nakatayo sa kanyang pwesto. Tinanong ni Wang Jing si Principal Feng kung bakit daw ganoon ang ginawa nito. Nagtanong si Principal Feng kung mali ba raw na gawin niya ito, matapos siyang ilang beses na hamakin ng pasaway na estudyante ng Magic University. Ikinatwiran ni Wang Jing na ang tanging sinabi lang naman daw ni Fang Ping ay hindi masyadong malalakas ang mga estudyante ng Zishan University. Totoo rin naman daw ang sinabi ni Fang Ping kaya wala raw itong dapat na ikagalit. Naisip ni Advisor Fu na may karapatan nga raw ang ating bida na maging mayabang. Hindi man daw ginamit ni Principal Feng ang buo nitong lakas pero plano pa rin daw nitong turuan ng leksyon si Fang Ping. Pero bago pa nga raw ito maapektuhan ay nasangga agad nito ang mental strength na ginamit ni Principal Feng. Sapat na nga raw ang ginawa ng ating bida para patunayan ang sarili nito, wala na nga raw kukwestiyon dito kahit pamaliitin nito ang lahat ng mga kalahok na martial artist sa nagaganap na kompetisyon. Nagdahilan si Fang Ping nang wala naman daw siyang intensyon na galitin si Grandmaster Feng, sinusubukan niya lang daw bigyan ng motibasyon ang team ng Zishan University. Binanggit din ng ating bida na bago nga raw siya nagpunta doon ay ipinaalam ng kanilang prinsipal na hindi makikialam ang mga nanonood na high-ranked martial artists sa kahit na anong gulo sa pagitan ng mga estudyante. Dahil kapag nangyari nga raw yun ay tiyak na gagawa ng nararapat na aksyon ang Magic University gayon din ang kanilang Department of Education. Sinabi ni Fang Ping na kung mabubugbog nga raw siya ng mga miyembro ng Zishan team ay wala siyang magiging reklamo. Pero ibang usapan na raw kapag isang grandmaster ang umatake sa kanya. Tinanong ni Principal Feng kung ano ba raw ang gustong mangyari ng ating bida. Tumugon si Fang Ping na nagtamo raw ng malaking pinsala ang kanyang mental strength kaya tiyak na matatagalan bago siya tuluyang makarecover. Bigyan na nga lang daw siya ni Principal Feng ng 5 revival pills at nang makalimutan na nila ang mga nangyari. Nagulat ang mga kamiyembro ni Fang Ping sa naging tugon nito. Napaisip si Qin Feng Qing kung nasisiraan na ba raw talaga ito ng ulo. Tinanong ni Principal Feng kung ang gusto ba raw mangyari ng ating bida ay bigyan niya ito ng kompensasyon.
Tumugon si Fang Ping nang hindi niya naman daw ito maaaring puwersahin, pero nag-aalala nga lang daw siya na baka mawalan siya mamaya ng kontrol sa kanyang lakas habang nakikipaglaban siya sa team ng Zhejiang University. Sinabi rin ni Fang Ping na sana nga raw ay maintindihan siya ni Grandmaster Feng. Sinabihan ni Principal Feng si Huang Jing nang mukhang medyo matapang nga raw ang mga estudyante ng Magic University. Nangatwiran si Huang Jing nang bilang mga martial artist ay kailangan daw nilang sunggaban ang lahat ng mga oportunidad na ibinibigay sa kanila. Pumayag na si Principal Feng na ibigay ang hinihingi ni Fang Ping pero kailangan lang daw nitong gawin ang isa niyang kondisyon. Simula nga raw ngayon ay ayaw na niya itong makita sa kanyang harapan. At kapag hindi nga raw ito sinunod ng ating bida ay bibigyan niya nga raw ito ng isang leksyon kahit pa magdulot ito ng kanilang diskwalifikasyon. Naisip ni Fang Ping na alam nga raw ng Zhejiang University na wala na silang tsansang manalo kaya humahanap na ang mga ito ng paraan para makaalis agad sa kompetisyon at nang mapanatili nila ang kanilang imahe. Huwag nga raw sana ng mga itong iisipin na wala siyang alam sa gusto ng mga itong mangyari. Nagsalita na si Fang Ping at tinanggap ang kondisyon na ibinigay ni Grandmaster Feng. Nangako siya na hindi na raw siya magpapakita kung nasaan man ito. Inilabas na ni Grandmaster Feng ang isang lagayan na naglalaman ng 5 revival pills. Pinalipad niya ito ng mabilis at agad itong sinalo ng ating bida. Gaya ng ipinangako ni Fang Ping, umalis agad ito ng mabilis upang mawala na siya sa paningin ni Grandmaster Feng. Binanggit ni Advisor Fu kay Huang Jing na masasabi niya raw na kakaiba at nakakawili ang mga estudyante ng Magic University. Nilinaw naman ni Huang Jing na mali raw ang iniisip ni Advisor Fu dahil hindi raw tulad ni Fang Ping ang iba nilang mga estudyante. Hindi makapaniwala si Qin Fengqing na ganoon lang kadali makakakuha ng 5 revival pills ang ating bida. Hindi nga lang daw mga mahihinang rank 3 o rank 4 ang hininga nito kundi isa itong malakas na Grandmaster. Nagawa nga raw nitong kutungan ng isang Grandmaster sa harap ng napakaraming Grandmaster na nanunood ngayon sa loob ng stadium. Sinundan ni Qin Fengqing ang ating bida para humingi ng payo. Tinanong niya kung bakit lagi na lang daw siyang nabibigo gayong ginagawa niya rin lang naman kung ano ang mga ginagawa nito. Nagtanong si Qin Fengqing kung may espesyal pa ba raw na trick ang ating bida. Tumugon si Fang Ping nang isa lang daw ang kanyang maipapayo at iyon ay ang kailangan nitong maging malakas. Napapayag niya lang daw si Grandmaster Feng nang dahil sa nagsisimula na itong mapahiya. Hindi nga raw nito matanggap na hindi tumalab ang mental strength pressure na ginamit nito sa kanya. Ito rin daw ang dahilan kung bakit naglakas siya ng loob na humingi ng kompensasyon. Ang kaibahan nga raw niya kay Qin Fengqing ay laging lumalampas ang mga ginagawa nito pero hindi raw nito napapagtanto na wala itong sapat na lakas para mapanindigan ang kanyang mga nagagawa. Nakiusap si Qin Fengqing na turuan daw siya ng ating bida kung paano niya mapapalakas ang kanyang mental strength, kapag tinulungan nga raw siya nito ay ituturo niya dito kung saan ang eksaktong lokasyon ng natagpuan niyang energy mine. Tinawanan lang ni Fang Ping ang mga sinabi ni Qin Fengqing. Nilinaw ni Qin Fengqing na seryoso raw talaga siya, malamang nga raw ay may espesyal na paraan ang ating bida para makapagpalakas ng mental strength. Sinabi niya rin na wag na nga raw siyang pagdamutan ng ating bida dahil halos para na raw silang magkapatid sa dami ng kanilang mga pinagdaanan. Huminto si Fang Ping sa paglalakad at sinabi kay Qin Fengqing na may maituturo nga raw siyang paraan. Sinabihan niya si Qin Fengqing nang kailangan daw nitong manatili sa Forest of Beast at hayaan ang Beast King na paglaruan ito ng ilang araw. Kapag nagawa raw ito ni Qin Fengqing ay ipinapangako niya na aangat ng napakalaki ang mental strength nito. Naisip ni Qin Fengqing na mukhang iniisip nga raw ni Fang Ping na isa siyang tanga, at yun naman nga mismo ang iniisip ngayon ng ating bida.